In this video, i-compress natin lahat ng popular na trading strategy na mapupulot nyo sa internet. Hindi ibig sabihin kailangan nyo pag-aralan lahat ng ito. Ang goal ng video na ito ay magkaroon kayo ng idea, especially mga beginners na mga trading strategy na pwede nyong ma-encounter sa inyong trading journey. Quick overview lang ito sa bawat trading strategy, at kung interesado kayo sa ganitong mga content about trading tutorials, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So umpisa natin sa Fibonacci retracements. Ito yung tool na nagpa-plot ng mga horizontal lines sa chart base sa Fibonacci numbers. Ang goal nito is tulungan tayong makita kung saan posibleng mag-pause o mag-reverse ang price, lalo na kapag nag-pullback. Para gamitin ito, una, kailangan lang natin hanapin yung swing low at swing high sa chart, tapos idadrag lang natin yung Fibonacci tool mula sa swing low papunta sa swing high. Pagkatapos nun, maghihintay lang tayo ng pullback, meaning posibleng bumalik yung price pababa para magpahinga bago ulit gumalaw. Ideally, gusto ng maraming traders yung level na 0.382 kasi madalas dito nagre-react ang price at doon nagsisimulang mag-bounce pataas. Kaya kapag tinamaan ng price yung level na yun, pwede siyang maging potential buy entry. Pero importante, hindi ibig sabihin automatic na bibilhin natin agad kasi pwede rin mag-reverse ang price sa iba pang levels tulad ng 0.5, 0.618 o minsan mas malalim pa. Kaya mas maganda kung i-combine natin yung Fibonacci level sa ibang confirmation signals para mas solid yung entry natin at makaiwas sa fake moves. Ngayon, punta tayo sa breakout patterns. Ang breakout nangyayari kapag may biglaan at malakas na movement ang price sa isang direksyon. Kadalasan nabubuo ito pagkatapos ng consolidation. Consolidation, ito yung pangyayari na naglalaro lang ang price sa isang range, parang nag-iipon ng lakas. Halimbawa, makikita natin na nag-sideways muna ang price tapos biglang may isang candle o sunod-sunod na candle na malakas ang tulak pababa o pataas. Kapag nangyari yon, ito yung mas kilala sa tawag na breakout. Ang idea dito, bago pa mangyari ang breakout, may mga patterns na pwedeng maging clue. Ito yung mga wedge, triangles, at rectangle patterns. Kapag marunong tayong magbasa ng patterns, mas maaga nating nakikita na posibleng may breakout na paparating at hindi tayo yung tipong naghahabol lang kapag tapos na yung malakas na move. Isunod naman natin ang reversal patterns. Ang reversal, ito yung movement na nagbabago ang direksyon ng trend. Halimbawa, uptrend tapos biglang nagiging downtrend o downtrend tapos biglang tumataas. Dito pumapasok yung mga pattern na parang warning sign na humihina na yung current trend at may chance na mag-reverse. Ilan sa pinaka-common dito ay double top, double bottom, triple top at triple bottom, head and shoulder at cup and handle. Ang logic nito, simple. Kapag paulit-ulit nang hindi mabasag ng price yung isang level, ibig sabihin may strong resistance o support doon at pwedeng mag-trigger ng pagbabago ng direksyon. Pero again, hindi ito magic. Mas maganda pa rin kung may confirmation kagaya ng volume, market structure o momentum indicators bago tayo mag-commit sa trade. Ngayon, ito pa ang isang popular pero medyo advanced na concept, Elliott Wave. Ito ay theory na nagsasabi na ang market madalas gumalaw sa pattern ng 5 waves bago mag-reverse at gumawa ng panibagong step sa opposite direction. Para mas madali maintindihan, imagine nasa uptrend, may wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 at wave 5. Pagkatapos nun, magkakaroon ng correction na tinatawag na ABC. Ang advantage nito, kung marunong tayong mag-label, pwede nating tansyahin kung nasaan ang price sa cycle at kung saan siya posibleng mapunta. Pero may rules para matawag na valid Elliott Wave. Una, yung wave 2, hindi dapat mas mahaba kesa wave 1 at kadalasan nagpo-pullback yan sa 0.618 Fibonacci level. Pangalawa, yung wave 3 dapat pinakamahaba sa wave 1, 3 at 5. Pangatlo, yung wave 4 dapat hindi bumababa sa peak ng wave 1 at kadalasan nagpo-pullback ito sa 0.382 Fibonacci level. So halimbawa, kung nakakita ka sa chart ng posibleng 1, 2, 3 na Elliott Wave, pwede mong gawin yung idea ng wave 4 pullback bilang potential buy entry, lalo na kung tumama ito sa 0.382 level bago siya mag-continue pataas. Next, fair value gaps. Ang fair value gap nangyayari kapag may candle na sobrang lakas ng movement kaya nagkakaroon ng imbalance between buying at selling. Kumbaga parang may gap sa price na walang masyadong trading activity dahil sobrang bilis ng move. Para hanapin ito, tingnan natin yung candle na malaki ang body tapos i-mark natin yung top area sa pagitan ng wick ng previous candle at wick ng next candle. Yung mark area na yon pwedeng maging magnet kung saan babalik ang price para punan yung imbalance bago ulit mag-continue ang move
movement. Kaya sa trading, maraming gumagamit nito as potential level para sa re-entry o confirmation zone. Candlestick patterns naman, ito yung pag-analyze ng future price movement base sa shape ng candles. Halimbawa, engulfing pattern. Kapag may candle na nilamon or mas malaki sa previous candle, kadalasan sign ito ng strong momentum papunta sa direksyon ng engulfing candle. Hammer at shooting star ginagamit bilang sign ng rejection kasi may long wick sa isang side na nagpapakita na tinulak ang price pero hindi pinayagan doon. Doji patterns, ito naman signs ng neutrality o indecision sa market, parang nag-aalangan ng buyers at sellers, pero tandaan, candlestick patterns mas reliable kapag nasa tamang context. Halimbawa, mas solid ang hammer kapag nasa support at mas solid ang shooting star kapag nasa resistance at mas matibay kapag may volume confirmation. Heikin Ashi naman, ito ay indicator na pinapalitan yung traditional candlestick chart. Kapag ginamit natin ito, mas smooth ang itsura ng price at mas less noise kesa normal candles. Ang green Heikin Ashi candle usually meaning uptrend at red candle meaning downtrend. Yung laki ng body ng candle pwedeng mag-indicate kung gaano kalakas ang trend. The bigger the body, usually the stronger the trend. Pero reminder, indicator lang siya. Hindi nito eksaktong pinapakita ang real market price tulad ng traditional candles. Kaya hindi natin ito pwedeng tratuhin na parang exact entry price tool. Mas magandang gamitin siya para makita kung trend pa ba talaga o humihina na. Moon phase, medyo unusual pero may mga traders na gumagamit nito as concept. Ang idea, yung moon cycles daw ay correlated sa emotions and behavior ng tao. At dahil market is driven by people, pwedeng mag-impact ito sa price. Sa ganitong belief, sinasabi nila sa new moon tends to be bullish as full moon tends to be bearish. Pero sa panahon ngayon, karamihan gumagamit nito as confirmation tool lang. Hindi siya main strategy, parang extra layer lang kung gusto nating mag-experiment, pero hindi siya dapat gawing basihan mag-isa, lalo na sa high-risk market. Renko chart, ito rin ay replacement ng traditional candlestick chart. Ang difference, ang Renko hindi gumagawa ng bagong candle base sa time. Instead, gumagawa siya ng block base sa movement ng price. Halimbawa, every 1% change in price, may Renko block na lalabas. So, bawat block represents a fixed price movement. Advantage nito, sobrang linis tingnan at madaling makita ang trend kasi tinatanggal niya ang noise ng small fluctuations. Green Renko block means uptrend, red Renko block means downtrend. Pero same reminder, indicator-based view lang din ito at hindi nito eksaktong pinapakita ang real market price tulad ng traditional candles. Harmonic patterns, ito yung advanced patterns na naka-base sa Fibonacci ratios. Dito may mga specific shapes na dapat sundan ng price at kapag nag-match siya, pwede tayong mag-anticipate ng price ng future movement. Halimbawa, bullish bat pattern, ito ay nabubuo kapag may 4 movements ng price na parang letter M ang itsura. Ang ginagawa ng traders kapag may nakitang 4 movements sa charts, ginagamit nila yung harmonic pattern tool para i-check kung pasok sa guidelines. Kapag pasok, pwede silang kumuha ng position based sa pattern. Maraming harmonic patterns like butterfly, bat, crab at iba pa. At bawat isa may sariling ratios. Support and resistance, ang pinaka-basic pero pinaka-importante na concept. Support is level sa ilalim ng price kung saan dati nang nag-bounce ng price pataas. Kaya posibleng mag-bounce ulit in the future. Resistance, ito naman yung level sa taas ng price kung saan dati nang na-reject ang price at bumagsak. Kaya posibleng tumigil ulit dito at mag-pullback. Kapag price approach support, potential buy zone. Kapag price approach resistance, potential sell zone. Pero ang pinakamagandang approach dito, wag lang basta touch then trade. Tingnan din natin kung may reaction, confirmation candle o volume shift. Dynamic support and resistance, pareho ang concept pero hindi static horizontal line. Dito ginagamit ang indicators like moving average para maging moving support o resistance. Halimbawa, kapag nasa uptrend, pwedeng ang moving average ang nagiging dynamic support kung saan nagbabounce ang price. Kapag downtrend, pwedeng dynamic resistance siya. Maganda ito kasi sumasabay siya sa trend, hindi siya fixed. Trend lines naman, ito yung diagonal lines na binubuo natin para makita ang direksyon ng trend. Kapag pataas ang trend, bullish. Kapag pababa, bearish. At tulad ng support and resistance, pwede rin itong gamitin para sa entry. Halimbawa, kung uptrend at bumalik ang price sa trend line, pwedeng potential buy, lalo na kung may confirmation. Pero kailangan tama ang drawing natin at hindi pilit. Mas reliable ang trend line kapag maraming touch points at malinaw ang structure. Momentum indicators naman, ito yung indicators na sumusukat ng direksyon at lakas ng trend. Mas effective ito kapag trending ang market. Halimbawa, MACD, kapag may upward crossover, bullish trend signal. Kapag downtrend crossover, bearish. Moving average, kapag price above moving average, bullish bias. Kapag below, bearish bias. Parabolic SAR, kapag dots below price, bullish. Kapag dots above price, bearish.
Super trend. Green signal indicates bullish trend, red signal indicates bearish trend. Ang key dito, hindi tayo gagamit ng indicator para hulaan ang market. Gagamitin natin siya para i-confirm kung ang nakikita natin sa price action ay may support ng momentum. Oscillators. Ito yung indicators na nagme-measure ng relative strength ng price para mas effective sa choppy o sideways markets. RSI kapag nasa oversold, possible reversal to upside. Kapag nasa overbought, possible reversal to downside. Stochastic kapag parehong lines nasa oversold, possible reversal to upside. Kapag parehong nasa overbought, possible reversal to downside. Minsan ginagamit din ng crossovers ng stochastic lines para mag-anticipate ng move. Pero tandaan, overbought doesn't mean automatic sell at oversold doesn't mean automatic buy. Kailangan pa rin natin tingnan ang market context. Divergence. Nangyayari ito kapag yung indicator nagpapakita ng opposite signal kumpara sa actual price movement. Kadalasan sign ito na humihina na ang current trend at may chance mag-reverse. Pwedeng mangyari sa MACD, stochastic, RSI at iba pa. Halimbawa, price is making higher high, bullish dapat, pero yung indicators is making lower high, bearish. That's bearish divergence, meaning humihina na yung uptrend at pwedeng magkaroon ng reversal pababa. So pwede itong maging clue para sa sell or para mag-tighten ng risk management kung long tayo. Volume indicators, ito yung indicators na nagpapakita ng strength sa likod ng price movement by tracking trading volume. Price volume bars, pinapakita nito volume per candle, mas mahabang bar, mas mataas ang volume. VWAP, volume weighted average price, at pwedeng i-trade tulad ng moving average o dynamic support and resistance. Volume profile, pinapakita nito yung volume horizontally para makita natin kung aling price level ang maraming trading activity. Yung mga levels na may heavy volume, pwedeng maging key levels dahil maraming traders ang may interest doon. Supply and demand, tinatawag din minsan na order blocks. Ito yung zones kung saan may significant price movement dati. Kapag price move significantly upward from a level, demand zone yun. Kapag significantly downward, supply zone yun. Tulad ng support and resistance. Pwede nating silang i-treat as key levels for entries, pero ang difference, mas focus ito sa area kung saan may big buyers or big sellers na pumasok before, kaya posibleng bumalik ang price doon at mag-react. Anyway, kung gusto niyo naman ng full trading tutorial na merong complete foundation and trading system na ipa-follow nyo na lang, meron tayong link sa description. Isunod natin ang market structure. Ito yung pag-analyze ng behavior at flow ng market. Uptrend structure means higher highs and higher lows. Downtrend structure means lower highs and lower low. Dito natin malalaman kung trend ba talaga o random lang ang movement. Breakup structure, ito yung pag-break ng previous peak during a trend. Halimbawa sa uptrend, kapag nabasag ang previous high, considered breakup structure yon. Change of character, ito naman yung mas malalim na signs ng reversal. Halimbawa, uptrend tayo, higher highs and higher lows, pero biglang nabasag ang previous low at nag-form ng lower low. That's change of character at madalas signal ito na nag-shift na ang trend. Ngayon, habang nagkakaroon tayo ng idea sa lahat ng strategies at tools na ito, we have to remember this. Hindi natin kailangan gamitin lahat. Ang goal is makapili tayo ng konting tools na naiintindihan natin talaga at may kakayahan tayo i-execute consistently. Maraming traders ang nalulunod sa sobrang daming indicators at patterns, tapos sa dulo, wala silang clear na system. Mas okay na simple pero solid kesa sobrang dami pero magulo.